Buenos dias, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at mga kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Bueno, sa araw na to ay pag-usapan po natin ang isang napaka-critical na issue na may kaugnayan sa General Appropriations Act, sa mga blankong entries at sa mga hindi detalyadong probisyon sa ilalim ng nasabing General Appropriations Act. Para po sa kaalaman ng ating mga ordinaryong mamamayan, ito pong General Appropriations Act ay isa pong batas. Ito po ang batas na nagtatakda na kung magkano ang ating magiging taunang budget. Dito nakasaad kung saan gagastusin ang pondo, ano ang mga programa, at sino-sino ang magiging benepisyaryo ng mga programa sa bawat ahensya ng ating pamahalaan na kung saan naglagay tayo ng kaukulang pondo sa bawat programa na kanilang iminungkahi habang ang ating Kongreso ay tinatalakay ang General Appropriations Bill. Ito ay isang dokumento na dapat ay maliwanag, dapat detalyado, dapat hindi ito ambiguous, at dapat ay well explained ito. Hindi dapat magkakaroon ng mga blankong entry sa General Appropriations Act. Kung ito ay mangyayari, magkakaroon ng legal na epekto ito sa mga opisyal ng gobyerno na may kinalaman sa pag-aaproba sa General Appropriations Act. Ito kasing nakaraang mga araw ang ating pong dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte ay nagpahayag ng kanyang opinyon tungkol sa ating taunang budget. Sinabi niya na sila po ay nakakita ng ilang mga probinsyon sa nasabing Appropriations Act na kung saan marami daw mga blankong entries. Hindi daw detalyado ang mga probisyon sa ilalim ng nasabing batas. At dito nga, nagsisimula na silang atakihin ang ating Pangulo at ang ating Kongreso, at pinipilit sila ngayon na ipakita ang report doon sa bicameral committee. Kung talagang walang mga blankong entries sa General Appropriations ay dapat ipakita ng bicameral committee at maging transparent at maging accountable sa ating taong bayan, dahil kung may katotohanan ang sinabi ng dating Pangulo, dapat ay may managot sa nasabing General Appropriations Act na naglalaman ng mga blankong entries at hindi detalyadong mga probisyon sa nasabing batas. Ano po ba ang nagiging legal na epekto kapag may nakita tayong mga blankong entries at hindi maliwanag, hindi detalyado ang mga probisyon sa ilalim ng ating General Appropriations Act? Unang-una, nagkakaroon po dito ng violation of the principle of transparency and accountability. Ito po ay maliwanag na nakasaad sa ilalim ng ating saligang batas. Kapag hindi po detalyado, hindi po malinaw, at may mga blankong entries sa ilalim ng General Appropriations Act, ito po ay maliwanag na paglabag sa karapatan ng bawat mamamayan, lalong-lalo na yung mga nagbabayad ng buwis, sapagkat tinatanggalan niyo po sila ng karapatan na makita at masuri kung paano ginagasta ang buwis na kanilang binayad sa pamahalaan. Ito po ay malinaw na paglabag sa ilalim ng Rule on Transparency and Accountability pursuant to the provision of the 1987 Constitution.
Pangalawa, binibigyan din natin ng pagkakataon kung sakasakaling may katotohanan ng mga blankong entries at hindi maliwanag na detalye sa general appropriation. Binibigyan natin ng pagkakataon ng mga tiwaling opisyal na ipromote ang kanilang sariling kapakanan at interes at binibigyan natin sila ng pagkakataon na gamitin ng hindi tama ang mga pondo, mga daan-daang milyong pondo na nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan kung paano ito gagastusin. Mahirap po na blanco ang entries. Ito ay nagbibigay daan para sa isang malawakang korupsyon sa ating pamahalaan. Sana naman ay walang katotohanan ang mga alegasyon ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At kanina nga pong umaga ay nagpahayag ang dating Chief Justice ng ating Korte Suprema at kasalukuyang Executive Assistant or Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsasabi na walang katotohanan ang mga akusasyon ng dating Pangulo at ang kanyang mga statement ay isang malisyosong atake laban sa ating pamahalaan. Ito daw ay totally na isang fake news. Sana ay totoo at sana ay excuse me. At sana ay may basihan ang ipinahayag ng ating Executive Secretary. Sa katunayan na iniimbitahan niya ang ating mga kababayan na bisitahin ang website ng Department of Budget and Management. At doon daw po ay makikita natin ang mga detalye at makikita natin na wala daw pong mga blankong entries under the General Appropriations Act. Yan po ay ating titignan. At inaanyayahan ko din ang ating mga mamamayan na bisitahin ang website ng Department of Budget and Management upang mapatunayan natin na malisyoso ang mga atake ng dating Pangulo sa ating kasalukuyang pamahalaan. Ngunit kung ito ay may katotohanan, kinakailangan na ating mga kababayan ay maging aktibo sa pagsusuri kung paano ginagastos ang pondo ng ating bayan. Sapagkat itong pondo na to ay nanggaling po sa ating mga buwis na ibinayad sa gobyerno at kinakailangan nating bantayan. Ito po ay naaayon sa ating saligang batas at ito po ang sustansya ng isang demokratikong bansa. Isa pa sa aking napuna dito sa mga pahayag ng dating Rodrigo Roa Duterte ay mukhang may niluluto sila o may preparang mga recipe upang maisulong ang isang reklamong impeachment laban sa kasalukuyang presidente na si Ferdinand Marcos Jr. Sapagkat ang pag-allow sa mga blankong entries sa hindi maliwanag na detalyeng ibinigay sa General Appropriations Act, ito po ay malinaw na paglabag sa ating saligang batas. At ito po ay pwedeng gamiting isang ground for the preparation and the filing of an impeachment complaint against the incumbent president. To the President, Mr. President, kung kayo po ay hindi aaksyon ng mabilis, if you will not act swiftly and decisively, ikaw po ang maharap sa isang impeachment complaint. Kaya kinakailangan kung may legal namang basihan ay kinakailangan ang ating pong mababang kapulungan ay umaksyon na sa tatlong nakabimbing na impeachment complaint at kinakailangang mabilis ang aksyon upang ito ay mai-endorso sa ating Senado upang ang ating Senado naman ay
gawing impeachment court ang nasabing body at masimulan ang impeachment trial. Kasi hodang mag-uumpisa na ang election campaign period. Sapagkat doon sa aking nakaraang vlog, pinaliwanag natin na ang Senado is a continuous body pursuant to the principle of continuity. Pwede namang umpisahan na at kapag nag-start naman ng campaign period, itabi at ipagpatuloy pagkaraan ng May 2025 elections. At ang magpapatuloy ay yung mga bagong miyembro ng Senado. Kalahati lang naman ang papalitan at yung kalahati ay matitira. At yan po ang pakay at espiritu ng principle of continuity upang hindi mabalam ang function ng ating Kongreso o ng ating Senado. Kinakailangan mo, Mr. President, na umaksyon na mabilis dito. Otherwise, ikaw po ang maharap sa isang impeachment complaint.